Hi there! Welcome back to my channel. So, andito na naman si Binibining Lindsay para mag-share sa inyo ng panibagong kaalaman. Alright, so nakapag-CO na ba tayong lahat? Ayan, for sure yung iba sa atin ay nagpe-prepare na for their classroom observation for this school year 2025-2026, no? Panahon na naman ng classroom observation. So kung napanood nyo yung first video natin, diniscuss ko doon yung highlights for the PMES this school year, no? Specifically, itong ang classroom observation natin. So for today's video ay samahan nyo kong i-discuss ano-ano bang mga classroom observable indicators ang kailangan nating paghandaan sa ating demonstration. So dun sa previous video ko, sinabi ko sa inyo na meron tayong dalawang full classroom observation, no? Isa for the first semester and isa for the second semester. So, 1 week na lang yung natitira for the first semester na sana may habol pa natin itong classroom observation. So, itong i-discuss natin is for the teacher 1 to 3. Although meron ng teacher 4 to teacher 7, hindi ko muna siya sinama dito sa discussion natin since ongoing pa naman yung ECP system natin, no? Or yung application for higher teaching position. Kaya ito pa rin yung naging focus ko, no? Teachers 1 to 3 or ito nga tinatawag na ngayon na beginning towards proficient. Ayan. So, isa-isay na natin ano-ano ba itong mga indicators. And magbibigay din tayo ng tips and samples. Of course, andito rin yung features of practice natin, no? Para supported talaga na ito yung dapat makita sa ating demonstration. Alright. So, samahan niyo akong i-discuss isa-isa ito. Ayan, so yung ating discussion ay nakabase sa DepEd Memo number 89 Series of 2025. So ito nga yung guidelines on the multi-year performance management and evaluation system for teachers. Okay, so simulan na natin ang discussion ng mga indicators. Yan. So meron tayong siyam na indicators for school year 2025-2026. These are classroom observable indicators. So for number 1, the apply knowledge of content within and across curriculum teaching areas. So diretsoy na natin yung discussion, no, at ipakita natin yung mga features of practice na dapat nating gawin. Alright, no? Etong indicator 1 natin is the apply knowledge of content within and across curriculum teaching areas. So kung makikita nyo yung rubric dito 1 to 9. Pero kung ikaw ay teacher 1 to teacher 3, ang titingnan lang nating rubric ay itong number 6. Okay? So ito yung highest possible score for teacher 1 to teacher 3. Itong 6. And of course, itong features of practice. So ano nga ba yung dapat natin gawin kapag sinabing apply knowledge of content within and across curriculum teaching areas? Sabi dito, para ka maka-6, the teacher demonstrate accurate, in-depth knowledge of all concepts in presenting the lesson and responding to learners' questions in a manner that is responsive to learners' developmental needs and promotes learning. The teacher makes meaningful connection across curriculum teaching areas if appropriate. Alright, so pag sinabi kasi nating apply knowledge within and across curriculum teaching areas, meron tayong iba't ibang way ng pag-i-integrate. Meron tayong tinatawag na intradisciplinary, interdisciplinary, multidisciplinary, and transdisciplinary, no? So dito, para daw makuha mo yung 6, kailangan ma-connect mo siya or ma-integrate mo siya across curriculum teaching areas. Meaning to say, tayo ay nag-i-integrate ng isang subject or ng subject natin sa other disciplines or other subjects. So, yun po yung sinasabi dito. So, nagkakaroon tayo ng interdisciplinary, multidisciplinary, at transdisciplinary kung kakayanan, diba? Okay. So, ano ba itong mga to? Example. Ikaw ay nagtuturo ng research. Yan. Nagturo ka ng research. And then, in-integrate mo yung science. Ayan. Or araling panlipunan. Wherein, dinidiscuss doon yung mga inventions, no? So, pwedeng maging first activity mo kung research yung topic mo is itong mga inventions or iba't ibang scientific inventions sa science, no? Halimbawa, yung mga telescope, airplanes, yung mga yan, no?
And then, paano mo siya makakonect ngayon dun sa lesson mo? We all know that research is a systematical process, no? So, pwede natin gamitin yung topic na yon na dinidiscuss na bago ma-invent or magkaroon ng inventions, dumaan muna siya sa research. Okay? So, doon, nakapag-integrate ka na ng other discipline, no? Okay. Tingnan natin yung features of practice. Sabi dito, the teacher displays extensive knowledge of content. The teacher addresses content accurately and its focus is congruent with the big ideas and or structure of the teaching area. Meaning to say, aside from pagkakaroon natin ng mastery sa subject matter, which is dapat naman, no? So ito nga yung kapag nag-integrate tayo ng discipline, hindi siya pilit. Talagang meron siyang connection or meaningful connection dun sa topic natin, no? Hindi ka pwedeng, porket pinasayaw mo lang, meron na agad PE doon. Hindi po ganun, no? So, dapat magkaroon ng meaningful connection doon sa ating examples or doon sa ating subject na inintegratean or topic na inintegratean natin. Magiging evident din yan kung mahahanap natin yung competency nung subject or nung topic na i-integrate natin sa lesson natin. So, pwede natin siyang isama sa lesson plan wherein evident talaga na nakapag-integrate ka ng ibang subject through their respective competencies. Yan. So, ito yung sinasabi dito sa apply knowledge of content within the cross-curriculum teaching areas. So, ito ay gagamitin natin for our first and second classroom observation. Okay? Next. These are the clarifications kung gusto nating basahin yung mga meaning ng mga terminologies na binanggit doon sa indicator. Okay. Okay, so yung pangalawa naman ay, of course, alam na alam natin tong lahat, no? Use a range of teaching strategies that enhance learner achievement in literacy and numeracy skills. Okay, so para natin makuha yung highest possible score na 6, kailangan daw na the teacher consistently applies relevant strategies that enhance learners' literacy and numeracy skills. For the features of practice, the teacher provides activities to enhance learners' literacy, numeracy skills, in all aspects of the lesson. So, kung ikaw ay language teacher, laging evident yung literacy, no? Pag tayo ay nagpapabasa, pag nagpapakonstruct tayo ng sentences or ng pangungusap. While for math teacher naman, laging evident itong numeracy. Paano naman kung Filipino teacher ka, tapos, kailangan mo mag-integrate na numeracy skills, no? So, dito papasok yung different activities na pwede nating ibigay sa mga bata. Let's say, for example, ako, yung topic ko is wika, no? Pwede mo nang simulan ko yung klase sa, let's say, ang topic is kahulugan at kabuluhan ng wika. Okay? So, pwedeng simulan ko muna yung activity ko sa survey. So, dito sa mga learners na to, sino dito yung gumagamit ng makabagong wika, no? Or modernong salita? Sino naman dito yung gumagamit ng mga banyagang wika? Sino naman ang gumagamit ng formal na wika or yung talagang malalim na Tagalog? So, dito, babobotohin mo yung mga bata, magsisurvey ka, sino dito yung mas gumagamit nitong mga language na to. Then, right after that, kung may result ka na, yan, nakakapag-integrate ka na agad ng numeracy skills doon. And magiging critical numeracy skills siya or mas magiging malalim or ma-enhance talaga yung numeracy skills nila kapag pina-interpret mo yung data na nakuha mo. No? Ano kaya yung implikasyon na mas marami yung mag-aaral na bumoto na mas ginagamit nila yung modernong wika? So doon, nasisynthesize at na-analyze nila mismo yung data na galing dun sa survey. So, dun pa lang, nagkaroon ka na ng numeracy skills, 'di ba? Ayan. At mas malalim pa. So, lagi dapat itong suportado ng mga questions, no? Or process questions. And, paano naman kung hindi ka naman language teacher, paano naman natin makikita yung literacy? Sabi ko nga kanina, through reading, through writing, makikita agad yung literacy, no? Paano kung math teacher ka? So, di ba sa math, meron naman dyang mga ina-analyze din silang situations. Doon pa lang, may kita na natin yung literacy skills, no? Kung paano kinomprehend ng mga bata yung situations na binigay ni math teacher.
Okay? So, yun po yung sinasabi dito sa use a range of teaching strategies that enhance learner achievement in literacy and numeracy skills. And, dapat natin tong paghandaan kasi makikita dapat to sa ating first classroom observation and second classroom observation. Okay, next. Ito naman yung mga clarifications kung gusto nating basahin tong mga meanings, no? Na mga concepts na to. Alright, so dako naman tayo dito sa pangatlo, no? Na indicators. Apply a range of teaching strategies to develop critical and creative thinking as well as higher order thinking skills. Okay, to get the highest possible score of 6, kailangan daw na the teacher challenges learners to justify their thinking and successfully engages most learners in discussion using well-directed questions and activities. Sa features of practice niya, the teacher challenges learners cognitively to advance high-level thinking and discourse in an interactive exchange of views. The teacher ensures that all voices of learners are heard in the discussion. So dito, sa indicator na to, sinasabi lang at pinapakita dito yung way ng pagtatanong ni teacher, no? Ito yung from lower order thinking skill to higher order thinking skills. Paano ba tayo nagtatanong or yung art of questionings natin sa mga bata? So, syempre, hindi naman tayo agad magsisimula sa mahirap na questions, no? Sisimulan muna natin siya dun sa what na question wherein concepts lang talaga tungkol dun sa diniscuss mo. Hanggang sa makuha mo na or magkaroon ka na ng mga questions doon naman sa understanding mismo. Halimbawa, may pinabasa kang teksto sa mga bata, no? Yung first questions natin doon kadalasan tungkol lang sa tauhan, ano yung naganap, yan. And then, eventually, na-change yung questions kasi na-irrelate na ng mga bata yung mga experiences nila, no? Or nag-a-analyze na yung mga bata. So, nagkakaroon na ng critical and creative thinking yung mga bata kapag na-share na nila yung experiences nila, no? So, hindi lang naman to more on questions. Dapat din yung mga activities na pinapagawa natin sa mga bata ay nagde-develop din ng critical and creative thinking nila. Pag drawingin mo yan, group activity man yan, na-enhance yung skills nila kasi nag-iisip sila. So, nagiging creative sila, no? Kaya yung mga activities na dapat na ibigay natin sa mga bata is such a challenge silang mag-isip ng mas malalim. At, of course, maging malikhain dun sa kanilang mga ipapakitang performance, no? Okay, another thing, nai-involve din dapat yung mga bata, no? Sa discussion. Mapatama or mali yung sagot ng bata, basta nakapag-express siya ng answers niya, no? Through encouragement din ni teacher and dapat din maayos yung questioning natin. Kung hindi na gets, dapat may follow-up questions tayo or meron tayong i-change natin ng konti yung tanong. Yan. Kung gusto natin ng palalimin, nagkakaroon tayo ng follow-up questions. So, yun po yung sinasabi dito, no? Apply a range of teaching strategies to develop critical and creative thinking as well as other higher order thinking skills. So, sabi ko nga, hindi lang naman to puro pagtatanong, dapat yung mga activities din na binibigay natin sa mga bata. And susuportahan lagi natin ng questions, yung mga activities na yun. Ayan. So, makikita rin to for first and second classroom observation. Okay. So, for the clarifications, ito yung mga meanings. Okay, so sumunod naman is manage classroom structure to engage learners individually or in groups, no? Yan. In meaningful exploration, discovery, and hands-on activities within a range of physical learning environments. So, dito, para ka makakuha ng highest possible score na 6, the teacher manages classroom structure and engages all learners in meaningful exploration, discovery, and hands-on learning activities within a range of physical learning environments. So, for the features of practice, the teacher keeps the learning environments free from congestion and facilitates activities that are appropriate within the physical learning environment for all learners to work productively within the allotted time. So, dito, yung classroom structure dapat ni teacher, di ba kapag nag-start tayo ng klase, lagi nating meron tayong daily routines, no? Especially sa pagpapalinis ng classroom. So, tinitingnan din yan dito sa part na to. Kung paano ka nag-start na dapat maayos yung
facilities or yung environment ng mga bata, and kung paano ka nagpa-activities na hindi rin dapat ganun kagulo, no? Yung physical environment, and of course, kung magpapag-groupings ka, dapat lahat maayos, no? Makita. So, that's the first thing, no? Yung structure, maayos para sa mga learners. Yung structure mismo ng classroom. Another thing na tinitingnan dito is yung mga activities na binibigay natin sa mga bata. Na-engage ba sila? No? Nag-iisip ba sila? Nagdi-discover ba sila? Yan. So, dito na papasok, for example, ikaw ay science teacher. No? Hindi naman talaga natin madadala yung mga planets, no? Pero pwede tayong gumawa na talagang mafe-feel ng bata na nandun sila or nakikita nila yung mga planeta. Yan. So, gagamit tayo ngayon ng mga authentic materials na makaka-relate yung mga bata. So, hindi mo man madala yung planets, meron ka namang drawings or meron ka namang, ano bang tawag yun? Yung parang gawa siya sa styrofoam ng mga planets, no? Na realia ba? Yan. So, talagang may kita ng mga bata na yun yung mga planets, no? At kung ikaw naman ay AP teacher, pwede natin gamitin yung strategy na Binibini the Explorer. Yan. So, maglalagay ka ng mga pictures para tayong nasa exhibit, yung mga bata. And then, mag-iikot sila, no? Doon sa iba't ibang pangyayari, no? Noong World War II, for example. So, nandoon, naka-chart. May kita ng mga bata dun sa paligid ng classroom na yun yung mga mahalagang kaganapan. Okay. So, doon, napapakita na natin yung meaningful exploration and discovery ng mga bata. Kailangan lang din, of course, is masuportahan natin yan ng mga questions, no? Na related at maglilink talaga doon sa lesson natin. So, yun lang naman yung ilan sa mga pwede nating gawin. Okay, so ito ay makita natin sa ating first classroom observation. And for the clarifications, yan, meaningful exploration, discovery learning, hands-on learning activities. So talagang dito, kung itatry natin yung mga activities na sinabi ko, may kikita natin tong tatlong to. Kasi yung mga bata mismo yung gumaganap. So nafe-feel talaga nila na totoo yung planets, na andun sila sa idea ng World War II, no? Kahit mga pictures lang yung ginagamit natin, gawin lang natin talagang malikhain, no, yung mga strategies na gagamitin natin. Okay, so next po is manage learner behavior constructively by applying positive and non-violent discipline to ensure learning focused environments. So para makuha natin yung highest possible score na 6, the teacher consistently manages this behavior against established rules of conduct and all learners follow such rules. For the features of practice, the teacher responds appropriately to learners' behavior without any loss of instructional time. The teacher evidently establishes standards of conduct that are clear to all learners with impact on students' learning. So, nakita naman natin, no, applying positive and non-violent discipline. Halimbawa, nag-start ka ng klase mo. So, dapat ma-establish mo agad yung rules, no? Meron ka agad house rules na ibibigay. At of course, hindi mo lang yun in-establish sa first part ng lesson. Dapat sa second, hanggat nagkaklase ka, that nasusunod yung rules mo na yun na binibigay. That's one. Another thing, pwede rin tayo gumamit ng mga positive and non-violent strategies. For example, gagamit tayo ng sticks, no? Sticks na nagpapakita na pagka ginamit mo yung sticks or hinampas mo pares yung stick sa isa't isa ng 3 times, ibig sabihin tapos na yung activities, no? Yan. Para hindi rin sobrang ingay or crowded masyado yung ingay dun sa loob ng classroom mo pag nagpapa-activities ka, meron kang ginagamit na mga sticks. Another thing is, pwede rin tayong gumamit ng yung pito. Yan. Pwede rin yon, no? Para masawa yung mga bata. Pwede rin yung, ano ba yung ginagamit dun sa, parang yung pinipindot na may ingay. Parang bell, yan, bell. So, pwede rin tayong gumamit nun, no? Bibigyan lang natin ng rules kung paano mo yun gagamitin. Pwede rin yung mga hand signals, no? Okay, so pwede rin po natin gamitin yung mga yon. Yun ay ilan lang sa samples ng mga
positive and nonviolent discipline strategies, no? So, meron akong videos niyan, no? Hanapin nyo na lang dito sa ating YouTube kung ano-ano yung mga positive and nonviolent strategies na pwede natin gamitin sa classroom. So, dito kasi hindi dapat ma-feel ng learners na talagang napahiya siya, something ganun. Or kung ako kasi personally stricto talaga ako no? So, may part din talaga ng mga bata na pagsasabihan ko. Pero, kailangan i-process natin. And, hindi tayo pwedeng magalit lang ng magalit kasi nga, nakalagay dito sa features of practice din, the teacher responds appropriately to learner's behavior without any loss of instructional time, no? Ang focus kasi natin ay magturo, no? Hindi magalit. So, dapat maayos agad natin, ma-approach yung bata, no? Ayan. So, ito ay makikita sa ating second classroom observation. Okay, so for the clarifications, ito yung mga sumusunod. Okay, next. Use differentiated developmentally appropriate learning experiences to address learners' genders, needs, strengths, interests, and experiences. So, dito na papasok yung idea na dapat si teacher maraming baon na strategies or variety yung baon na strategies. Bakit? Kasi iba-iba yung capacity or husay ng mga learners natin, no? Okay. Para daw makuha yung highest possible score na 6, the teacher provides differentiated and developmentally appropriate learning experiences to address the learning needs of different groups of learners. So for the features of practice, the teacher supports the learner's needs through a variety of strategies, materials, and or pacing that make learning accessible and challenging for different groups of learners. The teacher uses differentiated strategies that motivate and engage group of learners, allowing them to achieve learning outcomes. So, kapag tayo ay nagdi-differentiated, pwedeng sa content, no? Pwede rin sa process or sa product. So, dito, binibigyan nating pansin yung interest at yung needs ng mga bata. Let's say, for example, magpapagroupings ka. Pwede ka muna magpalaro na the boat is sinking, no? Para makapili sila ng kagrupo nila. Kaya lang mahirap naman yung the boat is sinking kung 70 yung estudyante mo sa classroom, no? So, pwede siya dun sa mga 40s or 30 plus na classroom. Yan, yung the boat is sinking. So, para makapili talaga sila ng kagrupo na gusto nila. Another thing is, pwede ka rin magpa-vote doon sa activities na gagawin nila sa groupings. Merong halimbawang gagawa ng tula, magdodrawing, or magdudula-dulaan, etc. So, papipiliin mo yung mga bata. Regardless kung ilan matira dyan, yun yung gusto ng bata eh. 'Di ba? So, kaya nga sabi, dapat variety yung dala nating strategies. Yan. So, ito yung sasabi dito nga, use differentiated developmentally appropriate learning experiences na talagang ma-address kung ano talaga yung need ni learner. Ano talaga yung strength niya, ano talaga yung talent niya. So, let them decide, no? Pero syempre, it's a matter of giving rules din naman. Kasi yung ibang learners, no, pipiliin nila kung saan pupunta yung classmates nila. I-encourage lang natin sila kung ano talaga yung mga talents and interests nila. Dun yun yung piliin nilang activity for them, no? Ayan. So, kailangan natin itong paghandaan sa ating first classroom observation. So, for the clarifications, ito yung mga sumusunod. Ayan. So, next, plan, manage, implement, developmentally sequence teaching and learning process to meet curriculum requirements and varied teaching contexts. To get the highest possible score of 6, the teacher manages well-structured lesson with the developmentally sequence teaching and learning processes to meet curriculum requirements and varied teaching contexts. For the features of practice, the teacher's sequence of activities purposely scaffolds learner toward achieving the lesson's objective. The teacher sequence of learning activities keep learners engaged in the content and has a clear sense of purpose throughout the class period, but lacks in-depth processing of the activities. So dito, ito yung plinano na natin 'di ba sa lesson plan, no? So kailangan masunod natin 'yon or ma-execute natin ng maayos dun sa ating pagtuturo, no? So, kung ano yung nakalagay natin sa lesson plan, hindi naman talaga doon lahat na susunod. Pero, maayos natin na hanay-hanay. Ito ay natawag natin dapat seamless, no? Halimbawa, nagpa-activity ka, first activity. Hindi mo na agad sasabihin na,
O, nandito na ako sa part ng analysis ha. Andito na ako sa part ng, kumbaga hindi natin namamalayan na dire-diretso yung flow ng lesson mo kasi kitang-kita yung connection, no? Yung connection ng first activity sa mga susunod na activity hanggang sa mag-discuss ka, hanggang sa magpa-group activity ka. So, may sequence, maayos. Another thing na tinitingnan dito, of course, dapat naka-align yung mga learning activities mo or learning outcomes mo doon sa learning objectives na meron ka. Okay? So, yun nga yung sasabi natin, dapat masapol mo yung goal, no? Ano ba yung goal mo dun sa araw na yon para sa mga learners? And of course, hindi lang naman kasi natin to talaga ginagawa tuwing classroom observation nun. So that napapractice din natin siya everyday. Na talagang sunod-sunod, napa-follow through talaga natin yung na-plan natin. Hindi man ma-follow lahat, kung meron ka mas magandang plan na integrate mo or na-insert mo, mas maganda. Pero dapat na-engage yung mga bata from first activity pa lang hanggang sa dulo, no? Andun pa rin yung kanilang, sabihin na natin, excitement, andun pa rin yung talagang natututo yung mga bata. Okay? Hindi lang natin talaga kitang-kita na parang sinunod mo lang talaga yung kung ano yung flow. Talagang seamless nating naipakita yung magandang execution ng lesson natin. So, may kita natin to sa ating first classroom observation. So, dapat natin siyang paghandaan doon. Okay, next, for the clarifications, yan. And then, eto naman, select, develop, organize, and use appropriate teaching and learning resources, including ICT to address learning goals. To get the highest possible score of 6, the teacher utilizes learning resources, including ICT, which are consistently aligned with the learning goals. For the features of practice, the teacher utilizes variety of instructional materials and resources that are aligned with the instructional purposes, which always support the learning goals. So dito na tayo gumagamit ng ating mga materials, no, or learning materials or teaching materials. So dito sinasabi dito na kailangan syempre yung mga materials na gagamitin natin is aligned pa rin, of course, dun sa learning objectives or purpose natin for our learners, no? Hindi pwedeng magdala ka dyan bigla ng material na hindi mo naman magagamit, no? Isa pa, dapat na-utilize talaga natin siya meaningfully dun sa discussion natin. So, kung ginamit mo siya sa first activity, possible na pwede mo pa siyang magamit ba dun sa mga susunod pang activities, no? Na-utilize natin ng maayos. So, dito, pwede tayong gumamit pa rin ng mga traditional materials, pero napansin natin dito, no? Including ICT. So, pwede tayo mag-integrate ng mga bagong Web 2.0 or Web 3.0 applications, no? Na madaling masusunod ang mga bata. So, kailangan, kapag nag-select tayo nun, is maayos nating mapagamit din sa mga bata. Yan. So, makikita natin to or that natin to paghandaan sa second classroom observation. Tingnan natin tong clarifications. Ito daw yung mga teaching and learning resources na kadalasan natin ginagamit, no? Ayan yung curriculum guides, chalkboard, flashcard, printed materials, ICT resources such as calculator, computers, audiovisual equipment, may pa-audio ka ba, may pa-video ka ba, may pa-PowerPoint ka ba. Lahat yun ay part ng resources or learning resources natin. Mapa-ICT man yan or traditional. Pero dapat lang, maayos nating nagamit dun sa ating lesson. Na-utilize natin siya ng maayos. Okay, so I think this is the last one, no? Design, select, organize, and use diagnostic, formative, and summative assessment strategies consistent with curriculum requirements. So, para ka makakuha ng highest possible score na 6, the teacher provides assessment strategies consistent with the curriculum requirements. Ito naman, lagi naman natin tong ginagawa, no? Itong pagbibigay natin ng diagnostic test, formative test, and summative assessment, no? Sa features of practice, the teacher predominantly uses assessment strategies which are embedded as an integral part of the lesson and are aligned with the intended instructional or consistent with the content standards. The teacher encourages the learners to assess and monitor the quality of their work against the assessment criteria and performance standards. So, ito yung paggamit natin ng diagnostic test, yung mga pre-test, yan. So, dun sa, bago tayo mag-discuss or mag-lesson, tingnan mo muna kung may idea na ba yung mga bata dun sa lesson na i-discuss mo. So, pwede ka magpa-pre-test muna, no?
Yan. So, pag sinabi naman nating formative, ito naman yung mga ginagawa natin, for example, recitation, seat work, yan. So, ginagawa naman natin to, evident naman to sa ating pagtuturo sa araw-araw. And of course, yung summative assessment naman, ito yung mga written work, mga performance tasks, which is ginagawa rin naman natin. No? Kasi dito, through this assessment, ma-assess natin kung meron pa bang weaknesses yung mga bata or kung ano yung naging strength nila, no? Or especially, of course, matatrack ng bata yung performance nila. And of course, ikaw bilang teacher, matatrack mo rin yung performance mo as a whole. No? May natutunan ba yung bata? Or nagets niya ba yung lesson na diniscuss mo? Okay? Ayan. So, that's the last indicator. So, for the clarifications, ito po yung mga yan. Ayan. So, that's it. Sana po ay nakatulong ako sa inyong pag-prepare for your classroom observation. Thank you very much for listening. Bye!